Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, your very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat po at tayo po ay nagsama-sama muli dito po sa ating programa. And I hope kayo po ay patuloy na nabibless at nag-e-enjoy sa programa pong ito. No? Kaya again, stay tuned in sa mga live viewers natin dyan. And I do believe na tayo po ay pagpapalain po ng Diyos sa mga matututunan po natin ngayong umaga pong ito. No? Kaya again, stay tuned in lang po kayo dyan and share the link by passing the link sa mga kaibigan at kamag-anakan po natin. Ano? Kaya again, maraming salamat at nakikita nyo po at hindi ko po kasama ang aking co-host ngayon sa kadahilanan na siya po ay nandoon. Ayan, message po siya ngayon. Ayan, nandun po ngayon siya sa AGH. Yan, so sa Army General Hospital sa kadahilanan na medyo ang kanyang blood pressure ay umaangat. Oo. Medyo tumataas ang kanyang blood pressure. Kaya ipag-pray nyo po si Doc Julie Castro para siya po ay para bumalik po ang kanyang dating kalakasan. Ayan. So, nag-message po si Doc Julie dito. Pag-pray nyo po siya ng maigi, no?
para siya po ay ano. Anyway, nandun naman na siya sa hospital ngayon. Sinisigurado ko ay siya po ay binabantayan na po doon. No, Doc Julie, ay ingat ka dyan. Huwag ka na masyadong kakain ng mga hindi dapat. Okay, so again ay gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nanonood ngayon dito po sa ating Facebook Live. Ayan, sila Ma'am Yang, sila Ma'am Rachel Era, shout out sa iyo. Sila sila Sir Cesar Dejos. Ayan, sila Ma'am Ellen Conde. Hello, hello po sa inyo po dyan. At sa si Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Gemma Krampatanta. Ayan, hello po. And also kay Ma'am Belia Quiñones. Hello po sa inyo po dyan. At kay Ma'am Leslie. And also kay Ma'am Alma Pasigna-Signa. At ayan, yun lang po yung mga nakikita ko po dito. At yan, alright? So I hope na kayo po ay patuloy na nag-e-enjoy sa ating programa. Napakaganda po ng ating talakayin ngayon. Ayan, sabi ni Ma'am Leslie Karangian, just prayed for you, Ma'am Julie Castro. Oo, yan. Sige, pag-pray nyo po si Doc Julie, no? At para siya po ay patuloy na gumaling. Alright? So, Doc Julie, ay relax ka lang dyan, manood ka lang, at mag-enjoy ka ng ating programa. Sir Tony! Hello po, Sir Tony. Maraming salamat sa pagdalo nyo po dito sa ating programa. Alright? So again, ay muli, ay sinashoutout ko lang din lahat ng mga PSS student, PSS alumni. Ayan, hello po sa inyo pong lahat and keep watching lamang po, no? Ayan. Alright, sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid at para marami tayong matutunan at para marami tayong makuhang lesson ngayong araw po na ito at tatawagin ko na po ang ating tagapagsalita. Ngayong umaga pong ito, walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Ayan, good morning po, Doc. Welcome po sa ating studio, ma'am. Ayan, maraming salamat at muli ay nakarating ka po dito sa ating studio. All right? Yan. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Maulang-ulan na biktima ako ng traffic. Yan, oo. Yeah, pag talaga, pag dyan sa umulan lang ng konti, may mga Ewan ko bakit ang kinalaman ng ulan yung traffic. Bakit kaya? Ako rin nag-wonder din ako dyan nag-wonder din ako. Pag umulan, kalakip niya traffic, pero parehas din naman. Parehas lang din naman. Siguro, yun nga, may nababahang lugar. Yun na lang siguro ang pinakani. Pero minsan kahit ambon lang traffic na din. Wala din naman akong dinaan ng na baha ngayon Pero siyempre siguro humihina yung takbo kaya naimbakang ang sasakyan. Yan, oo. Kaya karagtagan na yung mahirap mag-park ngayon sa church. Maghahanap ka ng parking space. Yeah. So again, maraming salamat Doc Eugene at muli ay nandito ka upang muli ay maging pagpapala po sa mga kapatiran natin dyan. At bagamat wala si Doc Julie ngayon, no? Ay tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapatid. Again, pag-pray niyo po si Doc Julie na siya ay patuloy na gumaling. Yan. Okay, sige mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating discussion. Tulad po ng nabanggit po namin last time, ang ating discussion, may nag-request po nito, may nag-hashtag nitong topic po na ito. Kaya tatalakayin po natin ngayon ito. Right? Ito po ay patungkol sa eczema. Ayan, eczema or mamaya i-discuss po yan ni Doc Eugene sa atin mamaya-maya lamang po. Sige po, Doc Eugene. Magandang umaga ulit sa inyo pong lahat. At sana nga po ay nakikinig si Ma'am Belinda kasi siya ang nag-request po nito. Yes, yan. Nanonood po siya ngayon. Kaya kung sino man yung mga concerned dito, ay maganda na makinig po kayo. Maraming salamat sa 20 million. Alam ko na yung mga kapatiran po natin ay nasa area. Mag-ingat lang po kayo kasi maulan, yung leptospirosis ay tumataas pa rin po ang kaso at dumadami po ang namamatay. Yun. Kaya, nako, doble ingat tayo mga kapatid, no? Maulan, magbota, at wag lulusong sa baha.
At bago ko makalimutan, nag-opera kami kagabi, pinag-uusapan yung tumataas po ang kaso ng kolera. Hindi nakakamatay ang kolera, pero mamamatay kayo kung pababayaan nyo po. Yun. Ang kolera, ay ewan ko kung na-discuss na ba natin dito, ay lalo pong inaatake po yung mga bata at mas madali po silang ma-dehydrate, kaya sila po ay yung vulnerable po dito. At kung hindi mo pinansin, ay ikamamatay ng bata. Ang taas po ng kaso ng cholera, leptospirosis at ang dengue, andyan pa rin po, hindi nawawala. In fact, meron kaming kasamahang OB na nagka-dengue, na hindi niya akalain dengue na siya. Kaya paulit-ulit namin, ipinapaalala po sa inyo na mag-ingat po, na-discuss na po natin lahat ng ito, at sana ay hindi kayo magiging biktima. Yung leptospirosis, kung makarecover kayo, matagal na dialysis yan hanggang sa bibigay din po yung inyong kidneys. So, punta tayo ngayon sa eczema. Yan. Eczema, sige. What is eczema? Eczema is a condition that causes your skin to become dry, itchy, and bumpy. Siguro madali namang intindihin po ito. This condition weakens your skin's barrier function, which is responsible for helping your skin retain moisture and protecting your body from outside elements. Yung skin po kasi natin ay protective covering ng ating katawan. It is the largest organ of the body kasi buong katawan natin ay nababalutan po ng skin o yung balat. Once na meron pong kahit na maliit na butas or entry sa ating skin ay pwede na pong mag-umpisa po doon. So, sabi dito, this condition weakens your skin's barrier function. Barrier, parang bakod or protection o ano ba, paano pa yung Tagalog yun? Para hindi pumasok ng anumang harang o basta, gwardiya. Pagka once na meron na pong cut o kahit na napakaliit ay pwede na pong mag-umpisa doon. Kasi kahit microscopic pa yan, kung nakapasok ang bacteria, fungi, or viruses, pwede na pong mag-umpisa. Yeah. Dito sa eczema, sabi niya, weakens your skin's barrier function. Kasi, ito yung skin natin, it should be, for helping your skin, yung skin natin dapat nare-retain niya yung moisture. Pero pag naging dry na siya, o flaky, or bumpy, siyempre po, nawawala, humihina po siya. So, eczema is a type of dermatitis. Ano ba ang dermatitis? Derma, yung skin. Kaya pagka tinabing pumunta ka sa dermatologist, espesyalista patungkol lahat sa balat. So, dermatitis. Di ba sabi ko pag itis, ito ay pamamaga. So, dermatitis is a group of conditions that cause skin inflammation. Pamamaga po ng ating balat. Okay? Yun, alright. What are the types of eczema? There are several types of eczema. Each type has unique triggers. Pag sinabi nating triggers, ano yung nakakapag-umpisa, nakakapag-stimulate, or ano pa bang Tagalog? Umpisa. Yung ganon. That can affect your skin's barrier function, including atopic dermatitis. Siguro, kung may time tayo, pwede nating isa-isahin po itong atopic. Opo. Para ma-differentiate nyo. Yes. Kasi pagka nakasanay na kayo, uy, atopic yan. Uy, contact dermatitis yan. Atopic dermatitis yan. Ganon. Hydrotic eczema, neurodermatitis, yung neurodermatitis, alam nyo na kagad, non-mular eczema, or seborrheic dermatitis. Kung may time pa tayo, isa-isahin po natin ito para it can help you
na pag nakakita kayo sa ibang tao na meron po nito kasi ang tendency natin, makakita tayo ng, sa Tagalog, galis. Ito, galis. Ito. Eczema is galis. Pag nakakita tayo na ginagalis or may galis ang isang bata o isang tao, ay, medyo aloof kayo kasi, ay, baka mahawaan ako, yung ganon. Hindi po lahat ng eczema ay nakakahawa. Kahit na magkapatid yan, mag-asawa yan, kahit pa magkatabi sila sa pagtulog, marami pong hindi nakakaintindi na parang pag nakakita sila ay nandidiri sila. Okay? So kung may time pa tayo, if you wish to, pwede nating isa-isahin ito. Yeah. Pero kung nagsawa na kayo, pupunta tayo sa ibang subject. Okay? Yan. Alright, sige po. Who does eczema affect? Eczema can affect anyone at any age. So walang pinipili. Hindi kagaya ng cancer, pinipili niya anong age group. Mayroong mga different cancers or malignancies that are prone to the ages of yung age bracket. Yun. Pero dito, sabi at any age. Symptoms usually appear during childhood and last into adulthood. Yun lang. Kasi sabi nga, there are eczemas na mag-start sa during childhood or even infancy that the child may outgrow it later. Pero there are some that you may not outgrow it, kaya magmula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. You might be more at risk of having eczema if you have a family history or a diagnosis of. Tignan nyo sa pamilya nyo. May dermatitis, allergies, hay fever. Alam nyo ba yung ano yung hay fever? Yung mga madalas sipunin. May allergic rhinitis. Yung hindi nawawala. Yung bahing ng bahing. Ito yung hay fever. And of course, asthma. Kasi allergic din po ang asthma. Okay? Sabi ko nga, kung if you have questions during the discussion, you may comment para masagot po natin. Yes. Okay? Eczema is common and affects more than 31 million Americans. Grabe. Sa Amerika yun. We have no data in the Philippines. Sana na-research pala natin to. Para maraman natin kung gaano ka-common or gaano ka-rare ang eczema sa atin. Kasi we have different seasons sa Amerika, di ba? They have 4 seasons. Dito sa atin, 2 lang. Mainit at napakainit. So, magkaiba po yun. Infants are prone to eczema and 10 to 20% will have it. Infants. Kaya hindi kayo magtataka, di ba? Sabi natin kanina, it can occur at any age. So, it can also occur during infancy. However, nearly half of all infants diagnosed with eczema outgrow the condition or have significant improvement as they get older. Sabi ko nga po, some can outgrow but some cannot outgrow hanggang sa adult. Kaya lang po, let's say you can outgrow it. Pero once you have eczema, di ba, open na yung barrier natin. So you are prone to infections. And of course, these eczemas are unsightly or yung eyesore sa katawan, di ba? Hindi maganda. Kasi magaspang, mayat-maya, o if there are weeping lesions, yung iba, mandidiri, pero hindi naman sila nakakahawa. Di ba? Or, sabi nga, itchy. Di mayat-maya, nagkakamot ka. Di ba? Yeah. Siguro rin ma'am, most probably kaya binanggit kanina na parang hihina yung barrier natin kasi open eh. Open na. Open kasi siya eh. So ang na. pa nito, sa iba't ibang part pa siya. Unlike sa mga lang, kaya very prone siya sa sa infection. Lalo na kung
ganito, umuulan, tapos lulusong sila sa mga ganyan. So, pasok na pasok yung bakterya. Kumbaga, yun nga, tulad nga na nabanggit ni Doc Eugene kanina, ang ating skin is yung barrier natin panlaban natin. Like, hindi agad-agad makakapasok yung Ang harang yung natin. Protection natin, bacteria, pangtakip. virus, ganyan. Just imagine, bukas yung skin natin, bukas yung skin. Yung alang mahiwa ka lang ng isang mahiwaan ka lang ng kutsilyo Pwede na agad siyang mamaga pag lagi siyang na-expose. Kaya, just imagine ito, bukas sa bukas yung skin nila. Kaya, medyo, yun nga siya sabi natin, na prone talaga sila sa infection. Alright? Sige po. Yan. What causes eczema to start? The first signs of eczema are itchiness, pangangati, dry skin. Tatagalog pa ba natin? Nanuno yung balat. And a rash, may galis. Paano ba? Ano bang Tagalog pa ng rash? Kati-kati. Hindi, Kati. nangangati na siya Dry. Rash. At saka may sugat, may... Yeah. Sige, basta. Rash kasi, there's a break in the skin already. Kasi iba yung itchiness. Itchiness, tama. Yun pala yung kati. Dry skin, rash. These signs indicate that you came into contact with a trigger. Yung trigger, yung paninimula in your environment that caused your symptoms to start or flare up. Pag sinabi kasing flare up, dati ka nang meron, dumami pa. Parang sumaya sila, dami natin. Yung parang ganon. Identifying environmental triggers and avoiding them can reduce your risk of eczema flare up in the future. Yun. Kaya kung mayat-maya, meron po kayo nito, dapat na identify nyo na po kung ano yung nagtitrigger at nagfi-flare up po yung inyong eczema. Yeah. Nagkausap kami ni Ma'am Belinda nung linggo, sabi niya, abet ibang lugar pala yung eczema. Opo, hindi lamang po sa balat. Meron din po sa loob ng ilong, sa bibig, sa loob ng tenga, at saka sa mata. Meron po. At meron din po sa puwerta. Kaya yung eczema ay buong katawan po yan. At yung nakakainis kasi yung iba, na i-exhaust mo na lahat ng pwedeng gamot, pabalik-balik siya. Kasi in the first place, it is allergic yung iba. And genetics. You cannot modify your genetics. Wala na, hindi mo mababago. Yeah. Kaya nga maganda yung sinabi dito, Doc Eugene, yung identify mo yung environmental triggers. Kasi napaka-importante. Parang si Ma'am Liv, alam ko may yan Sa gloves. Sa gloves kasi si Ma'am Liv. So, meron talaga siyang specific na gloves na ginagamit or may parang pinapahid pa siya. There are some doctors also who are allergic to gloves, kaya naglalagay sila ng cloth before they apply. Pero of course, it is sterilized. Or maglalagay po sila ng ointments before wearing the gloves. Kasi dati, buti nga noong panahon when we were younger, lahat ng gloves, bago man yan, meron pong powder. Pero ngayon, wala na. Kasi allergenic din yung inilalagay nilang powder. Ngayon, wala nang powder yung gloves, kaya tutuyuin mong maigi yung kamay mo bago mo ilalagay. Pero still, there are individuals who are allergic to gloves. Kaya, if they are surgeons, they cannot do away with it. Kaya talagang nag-a-apply po sila ng ointment every now and then. Yun, oo. Kaya dapat malaman talaga natin. Kaya ma-avoid natin yung sinasabi nga pag-flare up o pagkalat. Sabi dito ni Sir Cesar, parang sa pagitan din po ng mga daliri sa kamay at paa, Doc. Yun na nga po. I-discuss po natin yung atopic and contact dermatitis po. Yeah. Pagka si Dominic, nung mas mabata siya, allergic siya sa alikabok. Sigurado pag uwi, magkadikit-dikit na yung daliri niya. Kaya matindi pala yun. yung talagang if you are not
if you are not used to it, yung alikabok sa lupa, siyempre, alikabok, nandun lahat yung mikrobyo. O, di ba? Maglalaro sa lupa. Sigurado yan. Pati daliri, yung kamay at paa, magkakadikit-dikit na yung daliri niya pag uwi. O, yun. Atopic dermatitis po yun. Pero, i-discuss natin yan para ma-distinguish natin one from the other. Yes, alright. Sige po, tuloy tayo. Yeah, symptoms and causes na tayo. Oo. Bilisan natin. Sige. Symptoms of eczema include dry skin, itchy, skin rash, bumps on your skin. Di ba yung parang bubukol-bukol sa inyong skin? Thick, leathery patches of skin. Pagka nagtagal-tagal na, nangangapal at tumitigas din. Kaya nagiging leathery. Oh, di ba? Parang leather. Oo. Kaya doon mo makikita na chronic na sa kanya. Hindi pa nangangapal. Yung iba, dahil sa kinakamot niya, minsan magkakahiwalay, pero later on magkakadikit na sila. So, you can say na matagal na sa kanya yon kasi nagkadikit-dikit na yung magkakalayo dapat. Okay. Yung flaky, scaly, yung flakes. Di ba? Kumakain kayo ng flakes. Flakes, scaly, ng parang ng isda or crusty. Pag crusty na kasi yung nalalaglag na minsan, or kahit hindi yan, tama lang ng hangin yan, matatanggalan, crusty na siya. And of course, swelling, pamamaga na yung So, Doc, iba pa yung iba pa rin yung buni. Ay, iba yun. Diba? Iba ba It's yung mga not yun? called dermatitis kasi pag buni is a fungal infection. So, iba Ito talaga. Oo. Kasi mayroon din yan. Dry skin din ba ang buni? Hindi, yung Parang patsi-patsi na puti na makate. It is a form of dermatitis din. Yun, But it is discovered that it is a fungal infection. Yun yung pagkabuni, pwedeng sa isang lugar lang. Yung iba, lalo na sa mga bata, sa singit, sa batok, sa kilikili, pero pwedeng kumalat yan sa buong katawan. Tinatawag na natin na, kung sa ulo, tinea corporis, gano'n. Tinea unguium sa kuko, or tinea, capitis. Capitis pala dito sa ulo. Corporis, buong katawan na yon. Buni sa buong katawan. Buni. Ayos yun. Meron yan. Ang hirap-hirap na pong basta gabutin yon kasi nanunuot ang fungus sa skin. Madami-daming yun. Ano ba yung pinapahid na yun? Yung basta, yun. Antifungal. Oo. Yan. Well, anyway, so iba yun, Doc. Iba yung eczema sa buni. Yun. Kasi baka lang din nila yung mapaghalo nila. Alright, sige po. Eczema can look different on each person diagnosed with the condition. Siyempre, if you have a dark skin tone, magkaibang kulay dun sa puting-puti. Diba? An eczema rash can be purple, pinkish, brown, or gray. Kung sa isang taong napakaputi, pula-pula yan. Pero kung sa isang maitim, baka hindi mo masyadong makita yan. Hindi naman magiging purple ang sugat niya kung maitim na maitim. Yung mga fair skin, makikita mo. Pero lalong kita mo sa isang maputing-maputi. Kaya hindi masyado daw kita kay Sabi dito ni Sir Cesar, ma'am, di po ba kayang gamutin ng pahid-pahid yung eczema, Doc? Gaya po ng Jergens lotion. Okay na, sige. Hindi po. Hindi. Mamaya ay sa mga sa mga next slide po natin, Sir Cesar, ay ipapakita po yung treatments. Yan. Alright, so, ayan, Ayan yun, kita nyo, kung malaki yung monitor nyo, ma-appreciate nyo yan. Ito yun na yung crusty. Yes. Flaky, Flaky. scaly, and crusty. Gaganinin mo na may mahuhulog dyan.
Pero ano yan, di ba, Doc? Makati talaga Ay, yan. talaga napakakatinan yan. Ang sarap hanggang sa magdugo yan. Kakamutin. Lalo na kung bata, hindi mo maturuan yung bata. Oh. Yung aming bunso, talagang grabing allergy niya. Itatali namin, infant pa siya, pero mayat may nakakawala siya. Pero nung nasa grade school na siya, no marks. Wala talaga siyang, walang natira na scars sa kanya. Na-outgrow niya rin. Yan tignan mo. Di ba kung sa maliit na bata, nakakaawa, mayat maya, bigyan mo ng moisturizer, yung mga ointments, i-discuss din dito, mawawala for a while. And then, andyan na naman si trigger, babalik na naman. At ang batang ganyan, di mo naman masabi, wag mong kamutin. Kakamutin niya yan kasi ang sarap kamutin. Sa matatanda, magmumura pa yan. Pag sinabi mo, wag mo kasing kamutin. Magkakaano yun. Hindi. Talaga napakasarap kamutin kasi it's really very itchy. Yeah. So, just imagine, bukas yung mga yan. Tapos Yan, weeping expose sila. lesions na yan, na mamamasa-masa na siya. Yeah. Yan, sige nga, paano ka magkamay kumain yan? Tapos sausawan mo pa patis. Patis, o di kaya Sa bagoong. asuka. Bagoong na may sili. Yeah. Siguro sumasarap na rin siya kasi kasama na yung flakes. Flakes. Yes. Kasama na yung flakes. So, Pero Doc, may tendency po ba na like, for example, lumabas itong eczema na ito kapag tanda? usually sa childhood di ba? Childhood na siya, no? Oo. Maalala nyo yung leprosy. Yung leprosy is also a skin problem, a form of dermatitis. Pero alam natin na ang leprosy ay caused by leprous tuberculosis, tuberculum leprae. Pero alam nyo na bacterial yun. At hindi nakakahawa yung may ketong. Nung panahon kasi hindi pa na-discover yung gamot kaya akala nakakahawa siya. Kahit katabi mo pa si may ketong, kung walang open na yung skin na dimikit dun sa kanyang secretion, hindi ka mahahawa. At hindi ka makikipagtalik sa may ketong. Yung may ketong, ang problema dyan ay affected yung nerves. Kaya kahit na susunog na yung kamay niya, hindi niya alam. Yung nerves ang inaatake, kaya natutunaw. Yeah. Unti-unti natutunaw, pati yung ilong, mga daliri muna. O yun. Kamot siya ng kamot, no? Nawala na po. Kinakamot. Ano yan? Minsan Nahulog na kumakain, nakagat na yung daliri niya. Oops, nalunok ko na Uy, pala. ano pala yung ano ko, hinlalaki ko. Oh, Yeah, yun. So, yung mga ganito, Doc, di ba talagang very itchy to sa kalagayan nitong sa picture na ito. Just Ito imagine. yung mga nag-flare. Ito na yung flare up. Ito na dami yung mga na, kaso ng flare up. There are times na religiously na naggagamot yung isang pasyente. Pero yung triggers ay andyan. So mag-flare up pa rin. Andyan na yung humupa and then suddenly nag-flare up. Kaya ganyan. Kasi kung ikaw mismo ang taong ito, hindi ka papayag na dumami yan Ma-alarma ka. Ay, ba't nagkaganito, ganito? Siyempre, magpapagamot ka or lalo kang magpupursige. Pero there are times na yung triggers ay napakarami na paggising mo sa umaga, ay, bakit ganito? Yun. Ito yung ito yung magsasabi lagi na may darating na pera. Kasi lagi nakakata yung kamay niya. Lagi nakakata yung kamay kung may darating na pera. Ayan. Yung mga kasabihan. Ang nag-trigger sa kanya, wala pala yung pera, kaya dumami. Dumami yung kanyang Kaya, nako. Pero anyway, sa mga susunod po natin, just tune in lang kayo kasi ipapakita namin dito kung paano siya susolusyonan, anong pwede natin gawin. Kaya maganda, Sir Cesar, subaybayan niyo po ito. Napansin niyo to do sa drawing?
O, kung nakatingin ako sa monitor yung kanan, may break na yun eh, may hiwa. O, di ba? Napansin nyo? Yan, magiging crusty siya. O, talagang lalalim yan at hahaba pa siya. Nako. O, ayan o. O, tignan nyo. O, yung isang mga folds. Yes, ayun O, no. di ba? Kaya, Kati siguro wag niyong yan, ano, sobra. wag, ang nakakatakot dito sa mga uncontrolled diabetes, lalo po sila. Kasi, Ayo po. if you are diabetic, immunocompromised ka na, at mataas ang sugar mo, naku, ang hirap-hirap mag-heal ito. Yeah. Oh, kaya mag-ingat-ingat po. Kaya nga, di ba, pag diabetic ka, uncontrolled diabetes, iwasan mo na magkasugat ka kahit sa pedicure, dapat. Huwag mong makagat yung dila mo. Di ba, nakakagat mo sarili mo minsan? Or ma-scratch mo yung mata mo. Pero ito, Doc, like for example, itong patient ito, sigurado ito, ma'am, meron din sa ibang part to, no? O pwede rin naman dyan lang? Pwedeng dyan lang. Kasi yung minsan, kagaya nung gloves, contact dermatitis ang tawag mo dun eh. Oh. Kung alin lang yung na-expose. Kaya kung contact dermatitis, dun sa daliri lang, hindi naman sa paa. Allergic ka sa gloves. Diba? Pag allergic ka sa isang bagay, inaasahan mo buong katawan. Mhm. Pero, alin lang yung nakakontak doon sa allergen, yung gloves is the allergen, yung daliri mo lang ang magkakaroon ng eczema. So, that is contact dermatitis. So, di ba? Yun. At least, anyway, tatalakayin po natin yun, yung iba't ibang, ano po na yun, mga eczema po na yun. Alright? Sabi dito ni Ma'am Yang, mawawalan po ng pera kasi bili ng gamot at lotion at iba pa. Tama po yun. Kaya lang po kasi, sa susunod na discussion po natin, it's not enough for you to put even the best medicine kung exposed pa rin po kayo sa allergens. Isang allergen, para in advance po, kung kayo 24 hours na naka-aircon, that is dry air. It's also an allergen. Kasi kung ikaw ay madalas magkaroon ng eczema, kailangan mong i-maintain yung moisture, di ba? Pinag-usapan natin kanina. I-maintain mo yung moisture ng iyong skin. Huwag mong hayaang mag-dry kasi lalo kang magkakaroon ng eczema. So, kailangan mong magkaroon ng, kaya nga magbibigay sila ng moisturizer. Treatment yan. Pero still, you are under a dry. Kasi itong aircon is dry air. Yung mga may hay fever, hatching sila ng hatching kasi dry yan. Nakaka-dry ng ilong. Kaya yung iba, mas gusto pa nila yung humid kasi papawisan sila. On the other hand, yung iba, ayaw nilang pawisan kasi lalo silang mangangati. So, yung mga discussions natin, ano yung dapat clothing na gagamitin mo? Ano dapat ang pangligo mo? So, Dapat. yung one is the aircon, talagang dry air ang lumalabas. If you are in a 24/7 air-conditioned room, meron ka dapat humidifier 24/7 din. Just to neutralize the dry air. Saka yung humidifier na yun, ma'am, dapat kumbaga na-accommodate niya yung room. Kasi merong, depende sa kung gaano kalaki yung room mo, sasabihin din yung humidifier. Yung humidifier mo na maliit, lalo na yung pinopromote yung ay hindi enough po yun. Yes. And ano ba yung humidifier? Sabi, unscented. Ay, mga humidifier natin dito, may lavender, strawberry, lemon. Hindi po suggested po ng derma yan. It should be unscented. Kasi meron na naman siyang scents, ayaw na naman masinga na naman ng iyong ilong. Kung may hay fever kayo, ayaw mo rin yun. Yeah. Diba? Mismo sa ating pastor, ayaw nga niya na mabango. Diba? Kasi ayaw ng ating katawan. Others may appreciate but not all will appreciate it. Kaya kung talagang
napaka-selan na kayo, ay humidifier, maglakay man kayo. Pero ano kasi, yung humidifier, meron yung pausok. Pero yung mga medical humidifier, hindi mo kailangan ng usok. During the COVID times, ang mamahal yung humidifier na binibili para sa clinic. It can cost from 20 to hundreds of thousand. Kaya depende po kung ano yung, kung gaano kalaki yung room nyo, meron kayong humidifier. At saka, sabi nga, meron tayong araw na binigyan ng Panginoon sa atin. Dasan. Yung kailangan makapasok ang araw sa loob ng kwarto natin and well-ventilated. Ang isang aircon room is not well-ventilated. Bakit? Nakasara lahat yan para malumabig. Kung well-ventilated, true and true ang hangin para lumabas din yung mga dust mites. Dust mites po sa loob ng bahay, dumadami po yan. Di nyo alam, lalo kung kayo po ay may rugs, mga carpets po sa loob ng bahay. At during rainy season, di ba, inaamag, kahit na nakaaraw yan, nakabuyang-yang sa araw, inaamag pa rin. That is a form of fungus yan yung amag. So kung hindi pa rin, kahit well-ventilated pa yan, i-check nyo yung mga cabinets nyo. Ako mismo, personal experience ko yan. Naglalagay pa ako ng baking soda para ma-absorb yung moist. Pero you have to change it every now and then. At tignan mo, andyan pa rin yung amag, lalo na sa malapit sa banyo, yung mga ganon. Kaya kung kayo po ay talagang masela ng inyong balat, you should have a regular check-up. You check your cabinets, kahit sa lutuan, yung sa CR, yung cabinets nyo na hindi masyadong nabubuksan, yung lalagyan ng sapatos, ayun, doon po nang gagaling, yung mga lalagyan ng sapatos. Kahit sabihin mo, malinis yung sapatos mo, nakalagay sa isang box, buksan mo yan, sigurado may amag. Lalagyan ng bags, inaamag. So, kahit sabihin mo, nakalagay sa tamang lalagyan yung mga bags mo, inaamag siya, mag-aircon ka. Wow, circulate. Nagsisirculate yan. Di ba? So, kaya maganda pa rin, ma'am, yung tahanan na merong talaga yun, true and true. Pag sinabi mo kasi well-ventilated, true and true. Sa PE, yung history taking, sa pasyente namin kasama, ilang bintana ang bahay nyo, ilang pintuan. May exhaust ba? Yung ganon. Tuloy-tuloy ba, naarawan ba yung bahay mo? Sa pedya, ganon sila kabusisi. Saan nakalagay yung taguan ng sapatos? Yung mga ganon. Minsan makukulitan kayo, pero ganon kabusisi ang isang pediatrician. Lalo kung yung intern pa ang nagtatanong sa'yo, tatanungin lahat yan. Yung nanay mo ba may may skin disease din? Yung mga ganon. Yung lolo mo ba may skin disease din? Bakit nakarating na sa lolo? Kasi genetics din, genetically predisposed. Yung mga ganon. Kaya tatanungin, ilang electric fan sa loob ng bahay nyo? Ilang aircon? Yung ganon. Gaano kalaki? Kasi tatanungin sa'yo, gaano kalaki yung bahay nyo? Approximately. Ilan kayo sa loob ng bahay? Ganon yun. Anong trabaho ng tatay mo? Kung pag sinabing gwardya, yung mga ganon. Kaya huwag kayong magalit kung ganon kabusisi kasi para for them to arrive to a right diagnosis, of course, right diagnosis, right management, right treatment. Yan. Ganon Kaya po nga yun. dito, tinasabi ni Sir Cesar, yun po bang cetirizine, pwedeng panggamot po ba yun sa eczema? Or para lang sa kati-kati, Doc? Para lamang po sa kate ang cetirizine, hindi po gamot ng eczema. Kaya kayo binibigyan ng cetirizine para hindi nyo maranasan yung pangangate. Kasi ang tendency nyo, kung kating-kate, kahit matanda pa yan, kahit tulog ka, pag tulog, ang bata, di niya alam yung kinakamutan niya, pag gising yun, may sugat na. Kahit matanda, ganyan din.
Kaya binibigyan ng cetirizine para hindi kayo makaranas ng pangangate pero hindi yon directly gamot sa iyong eczema. Ayun. Alright. So, I hope mga kapatid ay naliwanagan po kayo dyan. No? Itutuloy na lamang po natin yung discussion natin. Mahaba-haba pa ito mga kapatid. No? Kaya binigyan lamang po namin kayo ng at least heads up kung ano po kung meron dito sa eczema po na ito. At sa susunod po ay marami pa po kami mga tatalakayin, paano siya mape-prevent, ano yung mga triggering factor niya, saan siya nagmumula. So, everything mga kapatid, all you want to para malaman natin kung anong meron dito. Ito, ang masasabi ko lang po, ang mga doktor may kanya-kanyang specialty. Di ba sabi ko kanina, kung sakit sa balat, ang espesyalista dyan ay dermatologist. Ako ay obstetrician gynecologist, but as far as I am concerned, magkakaintindihan po kami ni derma. Kasi yung mga dermatologist, sila po yung naghahalo ng kanilang gamot eh. Pero we know the contents. Ano yung corticosteroids, anong hydrocortisone, yung mga ganon. Ano yung mga ointment na binibigay nila. We know the mechanism of action. Kaya lang, sila po yung magbibigay ng kung dosaging, kasi hindi naman na yung specialty namin. Lalo na sa mga infants, yung mga toddlers, mga bata. Kaya kung sinasabi po ito, steroid is a wonder drug. Pero hindi po basta-basta magbigay ng steroid, lalo na sa mga bata, kasi masisira yung adrenals nila pag nasobrahan. Kasi may adrenal glands tayo na puproduce ng sarili nating steroid. Or cortisol, kasama na po lahat yun. Yung adrenal glands po natin, pag sobrahan nyo, didiktahan mo yung adrenal glands. Napakalaking effect po sa katawan. At saka, sabi ng doktor sa inyo, bibigyan ka man ng high dose, iti-taper down niya po yan. Hindi basta-basta bitawan niyo po yan. Para makapag-adjust ulit yung adrenal glands natin. So kung talagang grabe ang inyong problema sa balat, I would advise you to go to a dermatologist. Hindi po cosmetologist. Yung dermatologist na nagtapos po ng magiging medisina at nagtapos sa internal medicine, nag-subspecialty po sa derma. Kaya sinasabi po nito kasi madalas po tayong magtiwala, ay, gimamit ako na to, gumaling ako nito. Hindi po, ganun. Pumunta kayo sa tamang doktor kasi minsan nakakasunog din ng balat. Sa mga bata, pag nasobran yung steroid, pag-apply, mamumuti at hindi na babalik sa dati niyang kulay. Biro niyo po yun. Yun yung mga adverse effects po ng steroid. Kaya wonder drug eh. Kaya ang sinasabi ko po, wonder drug si steroid, pero it should be given properly with proper advices. Kaya pag sumunod kayo dapat sa doktor, hindi basta-basta gumawa kayo, nakita nyo lang gumaling, ay magaling, ilagay ko na rin sa anak ko. Kasi may percentage of steroid content. Lahat po ng mga ointments or creams yan, meron pong percentage na angkop po sa age group ng mga anak nyo. Okay po? Ayun, alright. So I hope mga kapatid ay kayo po ay patuloy na natulungan nitong programang ito at itutuloy po natin yung discussion natin patungkol po sa eczema. Kaya stay tuned in lang po dyan. Every Thursday, ito po yung ating babalangkasin para at least ay mabigyan po namin kayo ng tulong at idea patungkol po dito sa karamdaman po na ito. Kung may kakilala kayong mga kamag-anak or mga pinsan or mga kamag-anak ninyo na alam ninyo na may ganito silang karamdaman, please share the link mga kapatid, no? At para at least magkaroon sila ng idea kung ano po yung pwede nilang gawin. Baka kasi sobrang tagal na ng ganyan karamdaman nila, kung ano-ano lang ang pinapahid nila, no? Mas lalo nang gumagrabe at mas lalo nang hindi nagiging maayos yung karamdaman nila. Kaya mas maganda, matulungan po natin sila by educating them about health. Alright? Nakita ko lang yung comment ni Ma'am Yang. Pumunta sila sa derma. Yung binangkit ko po kanina, sila po yung nag-a-adjust o nagmi-mix po ng kanilang gamot.
they are allowed. Kahit po sa ospital, they are allowed. Hindi kami basta-basta bibili ng gamot, yung kahit sa gobyerno, they are allowed to mix their yung mga gamot po nila kasi nasa subspecialty po nila yon. So, kung sinabi ng derma, even magkapatid, hindi po gamitin ng dalawang magkapatid. Pag sinabi ng derma, pero there are most of the time, kung pareho sila nakakaranas, ay pareho, pwede na nilang same mixture po. Kaya, yun po. Kaya sabi niya nga, Doc, hindi daw nabibili sa drugstore. Kasi, Yes, yun wala eh, po na kumbaga, siya mismo talaga ang nun. Sa gobyerno, sasabihin ng derma, ano yung mga ingredients. Yes. Yun ang ibibid kasi sila po ang magmi-mix. Ayun, akalain nyo, no? Well, anyway, so again, maraming salamat, Doc Eugene. At inabot na tayo ng ating oras. I hope kayo po ay patuloy na nag-enjoy sa programang ito. And muli ay magkita-kita na lamang po tayo bukas sa ating Nutrition Day. Alright? So mamaya, e-ere pa rin po yung The Baptist Lunch, mga kapatid. Doctrines po ang pag-uusapan po dyan. Or ay pangkabataan. Alright? Kasi yan ang natin ngayon. Kasi last time, doctrine po sila. So nagsasalitan po yan. Doctrine and then pangkabataan po naman ngayong araw po na ito. Alright? So again, stay tuned in po dyan. Napaganda po ng mga tinatalakay po dyan nila Sir Jao at ni Sir Maki. Kaya mas maganda tune in po kayo dyan. Alright? So kaya, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.